Sakaling sila ay mawala o maligaw at mga pa sila balik sa kanilang loft, merong laman yung kanilang mga butchi at hindi sila makikituka sa kung saan saan. Meron silang lakas para makabalik. Yo, what's up mga kalapatids? Isang magandang tanghali sa inyong lahat. Welcome back dito sa ating channel Chocobulov TV. And for today's video, nandito na nga yung ating dalawang inakay na sinasanay natin na tinuturuan at kasalukuyan nagbo-viewing. At tinambakan ko na rin siyempre ng pagkain ng mga ating mga inakay, sapagkat ngayong episode na ito ay pakakawalan na natin sa unang pagkakataon itong ating mga alagang inakay. So bali ito na nga yung part 4 ng ating pagtuturo na ginagawa dito sa ating mga alaga. So medyo nakakakaba ang pagkakataong ito mga kalapatids, at medyo exciting din dahil dito natin masusubok kung mayroon bang homing instinct yung ating mga alaga. At syempre nakakakaba dahil sa pagpapakawala maaari silang mag-overfly o maaari silang madali ng kung ano-ano sa labas ng ating kulungan. Pero sana walang masamang mangyari sa ating mga alaga. Kung hindi mo pa napanood yung mga previous episodes natin na step by step sa pagtuturo sa ating mga inakay, mas magandang balikan nyo muna mga kanubi yung mga pamamaraang ginawa natin sa mga nakaraan, para nang sa ganon ay maunawaan ninyo yung mga pamamaraang ginawa natin bago natin sila pakawalan. So yun mga kalapatids, tinambakan ko sila ng pagkain para matiyak na busog yung ating mga alaga, at syempre tubig. At time check tayo mga kalapatids, 12:14 ng tanghali. Napakatindi ng sikat ng araw mga kalapatids, napakainit. So magandang pagkakataon ito para pakawalan na yung ating mga inakay, dahil pag gaytong mainit tamad yan lumipad. Kung lumipad man sila, hindi yan lalayo at mahihingalin agad, kaya hindi sila makalalayo. So samahan nyo pa ako mga kalapatids. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na at i-hit mo na ang notification bell para nang sa ganun ay updated ka sa ating mga ginagawang kwentuhan. Huwag na nating patagalin ito mga kalapatids. Tara, pakawalan na natin. Medyo nagre-relax pa sila pero sayang yung panahon at pagkakataon, kaya gigisingin na natin yung mga yan. So bubuksan natin to, ayan, at tatawagin natin sila. Hayaan lang natin silang lumabas. Pagka ganyan, wag natin silang bubugawin, wag natin silang gagambalain. Hayaan natin sila sa sarili nila kung ano ang gusto nilang gawin, nang sa ganon ay hindi sila mabigla. Ito, papalabas na yung ating unang inakay. Ito yung possible cock natin mga kalapatids. So wag lang natin silang bubugawin, wag natin silang gugulatin. Hayaan natin sila sa sarili nilang facing. Pinapaka-importante na sa pagpapakawala ay busog yung ating mga alaga, para nang sa ganun kung sakasakaling sila ay mawala o maligaw at mga pa sila ng daan pabalik sa kanilang loft, merong laman yung kanilang mga butchi at hindi sila makikituka sa kung saan saan, at meron silang lakas para makabalik dito sa ating kulungan. Ito ang isang mahirap dito mga kalapatids na kanyubi. Kailangan natin bantayan yung ating mga alaga, dahil kita nyo naman kapag ka nahulog yan dito sa ating kulungan, mataas yan at pwede silang madali dyan ng mga predator. Yun. So sana pumunta sila doon sa bubong kahit mainit, ma-explore nila yung paligid doon at ma-familiarize nila yung lugar. So ito na yung pangalawa mga kalapatids, yung possible hen na blue bar. So mas gigil to lumipad malamang lilipad yan. Kanina pa yan gustong lumipad. Sa mga nakaraan nga, nung unang pagpapakawala natin sa ating mga alaga, pino-force bat muna natin sila para habang nagpapatuyo sila nakakapag-viewing na sila dun sa paligid or dun sa bubong. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko na sila pino-force bat mga kalapatids, kasi since alas 12 na, yan lang natin sila lumipad mga kalapatids. Ito nga dalawang ibon natin na ito ay napisa noong October 30 at 31. So December 4 ngayon, mahigit isang buwan na sila mga kalapatids. At ang plano ko nga sana ay pakakawalan ko sila ng 1.5 months, dahil nga dito sa aming lugar napakaraming nag-aalaga ng ibon at daanan ito ng mga nagtitraining sa south mga kalapatids. So pwede sila talagang mahatak at mawala. Pero since tanghali naman ngayon at bihira ang nagpapalipad, sana wag silang mawala. Kung mapapansin nyo rin mga kalapatids na kanyubi, wala tayong ibon na nasa labas. Kumbaga lahat ng ibon natin, ito nasa loob sila, yung mga flyers natin.
Para na sa ganun, hindi nila magambala yung ating mga tinuturo ang inakay sa kanilang unang paglabas dito sa ating loft. So pagka ganitong unang pagpapakawala, talagang tsatsagain natin silang bantayan, mga kalapatids na kanyubi, at hindi natin sila pwedeng pilitin. Kaya yan, hanggang ngayon di pa rin sila lumilipad. Ang sistema, kapag ka lumipad na yung ating mga alaga at nakita na natin silang rumonda mamaya, at kapag ka nakauwi sila, mga kalapatids na kanyubi, ibabartulina ko to ng 1 hanggang 2 linggo nang sa ganun patuloy pang ma-develop yung kanilang mga mata at luminaw ng husto, at dito na sila mag-mature. Ginagawa natin yon para mapigil yung kasabikan nilang lumipad ng malayo at pumitik. So yun yung aking pamamaraan. Marami kasing pamamaraan, mga kalapatids, ng pagpapaamo o pagpapabatcher. Nakadepende yan dun sa sitwasyon ng loft nyo, sa sitwasyon ng area ninyo, at sa mga iba pang pamamaraan nakasanayan ninyo. Kasi dito sa amin, gaya nga ng binanggit ko, marami nag-iibon dito at daanan ito ng mga nagtitraining pa south. So pwede talaga silang mawala. Kayo pa rin yung nakakaalam kung ano yung nababagay na diskarte o sistema sa pagtuturo pagdating sa pagpapakawala ng ating mga alaga. Kayo yung nakakaalam sa sitwasyon ng loft nyo o yung sa sitwasyon ng lugar ninyo. So ayan, mga kalapatids, inilipat ko na sila dito sa ating landing bird at bahala na sila dyan kung anong gagawin nila. At hindi pa rin ang sikat ng araw, mga kalapatids, pero sana umakyat na sila dun sa bubong para nang sa ganun matapos na natin yung ating mga ginagawang usapan. Ayun, mga kalapatids, umakyat na yung isa. So ito malamang susunod na yan. Ayan. So ayan. Sige, akyat na. Ito yung sabik Ito yung sabik lumipad Ayun, lumipad na, mga kalapatids. So nasa bubong na sila. Bubong sila dyan. Makikita nila yung paligid dyan at makakapag-viewing sila ng mas malawak dyan. Kung lilipad sila, sana wag silang lalayo at wag silang mawawala. Lalo na wag silang mapapahamak. Ginawa naman natin lahat ng mga hakbang sa palagay nating makakabuti o makakatulong sa kanila para mapaamo sila. At doon na lang tayo magtiwala, mga kalapatids. Siyempre magtiwala din tayo sa ating mga ibon dahil tayo ang nag-breed dyan sa mga yan. So yun, mga kalapatids, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe ka na at i-hit mo na ang notification bell para nang sa ganun ay tuloy-tuloy yung ating ginagawang kwentuhan.